yung naka-jackpot na ang Magnolia sa kinuha nilang mga bagong players. Pero matatawag pa rin bang jackpot pag ganito? So Junmar Fajardo nung nakaraan lang sa panimula ng finals, ang bigat din agad ng naging trabaho niya sa finals. Pero possible nga rin pong gumaan dahil sa player ng TNT na to. So sino nga ba yan? So yan ang dapat nyong malaman. Kaya naman wag na nga nating patagalin pa, tara at atin ang talakayin agad yan. So masamang balita para sa TNT tropang giga, bigman na si Poy Eram. So inaasahang bawas ang bigman ng TNT lalo na sa game 3 ng finals na siyang gaganapin nga sa Friday night sa Smart Araneta Coliseum. So ito ay isa sa key player ng TNT na siyang center ng koponan na siyang nagsuffered nga sa right ankle early in the third quarter of game 2 na kung saan ay nangyari sa pag-contest niya sa shot ni SMB bigman Junmar Fajardo. So batay kay Poy Eram, hindi pa nga raw sure kung makakalaro siya sa game 3 dahil hindi nga raw di umano nito na itatapak yung paa niya dahil sa sobrang sakit. So inaasahang magpapa-x-ray daw di umano ang nasabing manlalaro ngayong araw. So kung gano'n na, walang kasiguraduhan si Eram kung makakapaglaro ba ito sa game 3 or hindi na. So kung gano'n, bad news para sa TNT ito dahil yung Junmar Fajardo inaasahan na mas mananalasa ito sa ilalim dahil isa si Poy nga sa nakapagpapahirap dito since nung game 1 ng finals or kahit sa mga nakaraang pag sila'y nagtatapat. So kung titingnan nyo ang sunod na bigman ng TNT itong sila Kelly and BGR. So hindi natin sa minamaliit ang mga bigman na ito ng TNT, kaya lang super dehado sila dahil ang liit nila pag napatabi kay Junmar Fajardo. Kumbaga alanganin sila dahil kung sila talaga ang patatauhin kay Junmar Fajardo sa ilalim, so baka kainin lang sila nito ng buo. Yung Garinato naman, sayang din dahil may katawan pero bihila lang din naman ito gamitin or maipasok dito sa TNT. So kung andun yung Poy sana, iba-iba din dahil bukod sa mahaba na ito, sure ball pa ang shooting ng bigman na ito sa TNT. Biruin mo mawawalan ka sa ongoing finals ng kayang mag-produce every game ng 8.81 points per game, 5.57 rebounds per game, at 1.10 assists per game na siyang masasabi mong malaking kawalan. At dito tayo sa patungkol naman sa Magnolia. So mukhang bad news sa Magnolia kung ito nga ba talaga ang tinutukoy ng mga fans na sinisipat ng KBL. So batay nga sa mga nakikita nating update gaya na lamang sa post ni Fast Break, nakasaad rito credit po na 2 PBA stars ay overseas move. Fans link Navarro and Lucero to KBL. So bukod dyan, may mga post rin sa kanilang social media ang gaya nila SGA head coach Charles Chu na sinasabi rito na 2 PBA stars moving overseas. So dahil nga sa cryptic post ng nasabing head coach, marami ang mga nagkomento rito at tinutukoy ang dalawang bagong players ng Magnolia na sila Xavier Lucero at pinakabagong player na si Will Navarro, nakakakuha lang sa trade. So matatandaan nyo may post rin nung nakaraan yung isang sikat na South Korean vlogger na sinasabi di umano rito ang pakikipag-usap nito si Will Navarro sa isang KBL team na KCC. So bukod doon, hindi kaya sila din yung tinutukoy ni Sir Snow sa kanyang post na sinasabing credit po. Pinasaya saglit, iiyak na naman ang mga manok times 2. Bilang opinion natin dito aray ko, kung sakali mang tumawid ito sa ibang bansa para maglaro, laking kawalan nila Will Navarro at Xavier Lucero sa Magnolia. Dahil kaya nga sila kinuha sa trade ng Magnolia para idagdag, para palakasin ng team, na kung saan ay nagpakawala pa nga po ang Magnolia ng mga mahuhusay ring player para makuha ang dalawang ito. So di rin tayo magtataka kung may mga magka-interest talaga kila Xavier Lucero and Will Navarro na mga teams kahit overseas, kahit sa ibang bansa gaya ng KBL, dahil na nga rin sa mahuhusay talaga ang mga ito
Gaya na lamang ni Xavier Lucero, this conference sa PBA he averaged 18.23 points per game, 7.85 rebounds per game, and 2.08 assists per game. Si Will Navarro naman, 20.57 points per game, 10.57 rebounds per game, and 1.86 assists per game. So kung mawawala nga ang mga yan at masusulot ng ibang liga, sayang ang mga players na yan na siyang future star na sana ng Magnolia. Pero syempre, tingnan pa rin natin banda-banda dyan kung sila ba talaga ang mga tinutukoy sa ating mga nababasang post patungkol rito. Pero kayo, ano ang opinion nyo at masasabi nyo?